Maraming salamat at magandang hapon ko sa inyong lahat. Napakaraming mahuhusay na nagsalita before me, and I believe marami pa ang bibigay ng kanilang mensahe after me. And then take this opportunity to thank the organizer, the CAPS, Coalition Transparency, Accountability, Peace, Security. At siyempre, wala tayo rito kung wala yung hakbang ng Minnesota. Tayong lahat na naririto ay ipinanganak na Pilipino. At mamamatay tayong lahat na ang dugong nananalaykay sa atin ay dugong Pilipino. Kaya kami ay naririto kasama ninyo, kaisa ninyo. Marami ang nagsasabi, bakit lagi bumabalik ang hakbang ng maisog ang Leaders Forum sa Hong Kong? Dahil siguro ito ay malapit lang. Isang factor po ito. Subalit, ang tugon ko po doon sa nagtanong sa akin, maraming ulit na, at kanina lamang, nung ako ho ay kadarating dito, may mga nagme-mensahe, at binabati ko rin ang milyong-milyong Pilipino sa lahat ng panig ng mundo na nakasubaybay at kapiling natin ngayon sa magandang araw sa inyo sa iba't ibang platform, sa SMNI, sa napakarami nating social media sites. Ang tugon ko po doon sa nagtanong, at para lang din hong malaman ninyo, kami ay nandirito sa Hong Kong muli sapagkat ramdam na ramdam ninyo, mga Pilipinong OFW dito sa Hong Kong, sa Macau at China, yung tensyon sa napipintong digmaan ng Pilipinas laban sa China. Tayo ang sapul na sapul kapag katinahak natin ang maling polisiya na tayo ay magpagamit sa ating alyadong banyaga na Amerikang digma sa bansang China. Ayaw po namin ng gero! Alam ko po iyan at yan din ho ang aking paliwanag sa mga nagtatanong. Aligaga ang shoes na tatakot ninenervyos kayong mga taga-Hong Kong, Macau at China. Dahil pag hindi natin naabatan ang krisis na yan, maaaring kayo ang unang-unang mawalan ng hanap buhay. Bakit tinatahak ng pamahalaan ang maling direksyon at pulisya? Kasi baka Hindi naman nila kaya kayo pakainin at pauwiin at bigyan ng karampatang trabaho na kahalintulad ng trabaho ninyo o dili kaya ay mas mabuti sa mga trabaho ninyo ngayon na magbibigay sa inyo ng seguridad sa employment at sana kahit hindi na kasing taas nung sinasahod ninyo dito sa Hong Kong, mapagtayan lamang. Kaya yan ang dahilan kung bakit kapag kayo ay nagtitipon-tipon, humihingi ng aming presensya, narinig po namin kayo. Kami ay naririto in our own little way. If our presence here with you today and in the many days to come will somehow help you ease the nervousness, the anxiety, the feeling of insecurity, kung kaya namin, pupunta kami at kami ay makakapiling ninyo. Bakit tayo umabot sa puntong ganito? Hating-hati ang bansa, nasa bingit tayo ng digmaan. Sapagkat yung kasalukuyang administrasyon at tinulungan natin
nagtulong-tulong tayong lahat, ay hindi tumalima at tinalikuran yung interes ng mga Pilipino. Sarili na lamang nila ang kanilang iniisip. Interes ng alyado nating Amerikano ang isinusulong, hindi ang interes ng mga Pilipino. Hindi rin nila kayo dapat hindi bigyan ng pansin. Sa kasalukuyan, nakakalungkot aminin, and I do not want to be the bearer of sad or bad news. But currently, there is no viable economic activity happening in the country because no investor with a sound mind will come into the country, bring in hard money when you keep on talking about an impending war between a tiny, weak, poor nation like the Philippines versus its giant, wealthy, and militarily powerful and nuclear-powered China. Paano ka maghihikayat ng mamumuhunan kung ang mismong mga kasamahan sa gobyerno ay nagsasalita at naghahamon ng gera laban sa China? We are not pro-China. Let me be very clear again and again, at the pain of sounding like a broken record. We are not, I am not pro-China. I am not pro-US. I am pro-Filipino, kagaya ninyo. What is not our interest? Recently, nasa ating mga pahayagan sa Pilipinas, at yung traditional media na yan, Bayan! na meron na naman bibilhin ng pamahalaan na mga sophisticated at makabagong gamit pandigma, kagaya ng fighter jets. Hindi mo nga mabigyan ng murang bigas ang iyong mamamayan. Bibili ka pa ng gamit na pandigma na ang layunin ay kumitil ng buhay. Recently, nakita ho natin naman sa iba't ibang social media sites at platforms na tila nagigising na ang pamahalaan at naririnig na tayo sapagkat hindi na nila masupil ang tinig ng mga Pilipino dahil ang hakbang ng maiso ay international na. Dahil international na, ang nagdadala, ang bumubuhat ng laban na yan, dahil kami sa Pilipinas ay sinusupil ang malayang karapatang magtipon-tipon at magpahayag ng ating saloobin, ang bumubuhat ng laban na yan upang maiparating sa lahat ng sulok ng mundo ang tunay na nangyayari sa bansa, ang tunay na disgusto ng higit na nakararaming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon ay kayong mga OFW. At dahil kayo ang bumubuhat ng laban, hindi rin naman dapat maging manhid at bingi ang pamahalaan sa piling ninyo. Since walang viable economic activity ngayon sa Pilipinas, ang pumipigil sa pagdausdos ng ating ekonomiya ay ang contribution ng overseas Filipino workers. Kayo po iyon. At base sa statistika, last year, ang overall aggregate contribution or inward remittance coming from OFW, kayo po iyon, ay $33.49 billion. At dahil sa laking yan, hindi dapat kayo tratuhin ng pamahalaan
na mga saling pusa lamang pagdating sa decision making on the policies affecting social, economic, and political rights, issues, and platforms. Huwag nila kayong gawing saling pusa lamang dahil kayo rin po ang malaking bumubuhat ng malaking bahagi ng ating ekonomiya noon, ngayon, at sa darating na panahon hanggat hindi tayo naaalis sa hanay ng tinatawag na third world nation. Yan po ang dahilan kung bakit kami ay naririto kapag kayo ay ninenervyos, tinakabahan at natatakot. Kung kami ho sa Pilipinas ay natatakot, ramdam ko rin naman na kayo ay higit na natatakot sapagkat ang Hong Kong, ang Macau, ay teritoryo ng China. At yung sinasabi ho ng mga tila ay nagbubuhos ng gasolina para mag-alab yung damdamin ng anti-China, hindi ho nila naiintindihan yung ginagawa nila. Yung parang dinuduro natin yung bansang China, hindi niyo ho ba naiisip na ninalagay ninyo sa peligro yung mga Pilipinong nasa Chinese territory? Yes! Paano kung magkaroon ng diskriminasyon dito? Paano kayo? Yeah. Wawa kami. Mismo! Hindi ko nila naiisip yun. Hindi nila sadyang iisip ang inyong kapakanan. Yes! Paano kung magkaroon ng discrimination dito? Malaya pa kaya kayo makakapagtipon-tipon diyan sa sentral? Paano kaya pag pinauwi? Paano kaya pag gabi na at magkaroon ng galit sa lahing Pilipino? Safe pa kaya kayong uuwi na mag-isa naglalakad, sumasakay ng bus o sumasakay ng tren? Kaya nga ho yung ating pakiusap maging marahan, dahan-dahan, makipag-usap tayo sa ating kapitbahay ng China. Hindi tayo handang makipaggera at hindi interes nating mga Pilipino makipagtugma. Yung ilan mo sa inyo, ilang taon nang narito? 30 years na! 30 years na. 40 years! Iniwan ninyo yung inyong pamilya nagsakripisyo kayo. And I am sure, pagka mahalagang okasyon, may birthday, Pasko, New Year, anniversary, kasal, at higit sa lahat, hindi naman natin maiiwasan bahagi ng buhay yung mapait na karanasan na tayo ay magkakaroon ng pag-anak na mamamatay. I know, you want to be with them, but you cannot. Why? You have a job to keep, you have a family to feed, and you have a mouth to feed and satisfy. Hindi naiintindihan yan ng mga warmongers sa pamamagitan. At kami ay narito. Kapiling ninyo ng TAPS Coalition ng hakbang ng mag-isip upang ipaglaban ang ating saligang batas. Narito po ako, I think, in June. Sinabi ko rin, huwag po tayo magpapalansi sa mga ito. Bagamat itinatago o hindi nila ginagawang priority yung usapin ng charter change, hindi pa po tayo tapos na. Ipiniti nilang ilusot yan. Huwag po tayong pumayag. Uulitin ko, I challenge any one of those who are pushing for charter change now to stand here before you like our forum today at kumbinsihin kayo at gumawa ng pact, social pact or commitment sa inyo na kapag pinagbigyan natin silang kalikuting lapastakanin ng ating konstitusyon, in 5 years, kaya niyang sabihin sa inyo, tinitingnan kayo sa mata na maaari na kayo umuwi dahil mayaman ang Pilipinas, dahil we have lifted the restrictive economic provisions of the Constitution. Walang kayang gumawa ng dahil hindi yun ang interest nila ngayon. Hindi yun ang interest nila 2 years ago at hindi rin yan ang magiging interest nila for the remaining
4 years of this current administration. So yun po, at alam ko marami pang mga magagaling na magsasalita at magbibigay ng mensahe ngayong hapon. Ang akin ho, naintindihan namin kayo, and tuloy-tuloy po yung hakbang ng maisog sapagkat kami ho ay instrumento lamang. Kami po ay nagiging tinig nyo lamang. At ito po ay hindi lamang tinig ko o tinig ng mga nagsalita bago sa akin at ng magsasalita pa. Kaya naman sa pamahalaan, kung kami ay nagsasabi ng sentimiento ng ating mga kababayan, huwag naman kayong magiging marahas sapagkat kailan pa naging masama magsabi ng katotohanan. Is it unfair to be fair to your people? Kaya po dito sa hakbang ng maisog, tuloy-tuloy tayong mananawagan for transparency, accountability, peace, and security. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you so much, Atty. Becky Reyes, sa isang napakagandang pananalita binigay mo sa